Si Eduardo Among Ed Tanggol Panlilio ay ipinanganak noong December 6, 1953. Siya ay isang Pilipino at dating paring Romanong Katoliko at ika-31 gobernador ng Pampanga mula 2007 hanggang 2010. Nasuspindi siya sa kanyang mga tungkulin bilang pari nang kanyang ipahayag ang kanyang intensyon na tumakbo bilang gobernador. Siya ay nahalal na gobernador mula Mayo 2007 sa lalawigan ng Pampanga. Samantala muling opisyal na naghain ng dating Pampanga Governor Ed Panlilio ng kanyang Certificate of Candidacy para sa Vice Governor ng Pampanga noong October 8, 2024. Ito ang tanda ng kanyang pagbabalik sa larangan ng politika habang naghahangad siyang muling mag-ambag sa pamamahala ng lalawigan para sa kanya pang pangarap sa mga kabalin. At ngayon sa eksklusibong panayam ng Newsreel TV, ating alamin ang mga hadikain at pangarap pa ng ating aspirant Vice Governor Among Ed Panlilio. Sa mga hindi po nakakaalam, sino po si former Governor Among Ed Panlilio po? Ako po ay isang pare, naordinahan po ako noong 1980, 44 years na po akong pare. At noong pong 2007, niyaya po akong i-challenge ang dalawang kandidato sa pagkagobernador. Incumbent po noon si Governor Mark Lapierre. At board member lang po si Mrs. Cindy Pineda. Naghahanap ng alternative kandidatong mga Kapampangan. Ako po yung pinili. Bagamat bawal po sa aming mga pare ang pumasok sa partisan politics. Pag nililay ko po, mensahe po sa akin ng Panginoon na dumako na ako'y tumakbo at the rest is history. Okay. Sir, bakit niyo po naisipan muling pasukin ang magulong mundo ng politika? Lalo't higit na okay na po yung inyong antas ng pamumuhay, sir? Tama po yun. Magulong buhay ng politika. Ano po, napakagulo ng buhay ng politika. Pero ang politika po ay isang malaking office, public office, isang public trust. Ito ay isang malaking biyaya na kung saan ito rin ay niloob na ng Panginoon. Nang sa ganon, separate from the church, sa religion, magkaroon ng engagement po sa publiko ang mga tao, mga lay people, upang makapaglingkod. Sila po mamahala sa larangan po ng buhay ng mga tao, mga pare, sa pangarapan ng kalagayan. So, ako po'y niyaya pa ni Engineer Baygon noong 2022 na tumakbong Vice Governor niya. Sabi ko, tapos na ako dyan. Hindi naman po mayaman. Sinabi niyo kanina, o po'y simpleng tao lang. Pero, ayaw ko, yung mga kaibigan ko, sapagkat alam ni Engineer Baygon na ayaw ko na, kinumbinisi po niya yung mga kaibigan ko na kumbinsin ako. Para noong 2007 po, nakapagnilay ako na lalo-lalo na hindi na po ako tinanggap sa pagkapare bilang mayroong faculties. Hindi na ako makapag-misa, hindi ko kampanya buhay ng isang pare. Sabi ko, at age 71, walang mawawala sa akin kung ako po'y papasok sa panitilihan. Gusto kong makakambag sa pagpapahirap ng good governance in the province. Hindi ako makahimik na mayabang umanaw sa mundo na nag-ahari ang political dynasty sa Pampanga. Nag-ahari ang kultura ng sugal, ng STL, ng talpakan, ng pogo, at umiiral yung takot. Kasi maraming takot na sa Pampanga. Maraming hindi maisigaw ang pangalan ni Mayon. Kung sasabihin ka nila, bubote mo si Mayon, tahimik. Baka malitrato tayo, baka ma-record tayo sa kabila, mga ngalibing ating pagkakas. Gusto ko palitan yun kasi ang Pampanga po ay probinsya siya ng mga bayani. Isa nga siya sa 8 sinag ng araw sa ating bandila, na mga Kapampangan na tumayo laban sa mga Kastila sa foreign domination, na gusto na natin ipanik yun. Kasi itong takot sa biro mo, matatakot ka sa nagpapasugan. Matatakot ka sa hindi gumagawa ng
mabuti. Mga taong di baling yumaman. Pero magwawasak ito ng buhay ng mga simpleng tao. So, mayroon, kiramdam ko, paniniwala ko, mayroon akong may bahagi mapalitan yung expertise. Okay sir, bilang former governor po kayo na lalawigan ng Pampanga po, ano po yung nakikita nyo dapat pang amyenda na kakulangan din po ng government? Ang yan sa larangan ng disiplina, Yes po, solusyon, lahat po. lahat. Sa larangan ng pamamalakad, kailangan itanghal at ipanalo ang kandidatong may karangalan. Hindi magpapayaman, mag-push lahat ng taxes ng ating pamahalaan, ibabalik sa mga tao na walang padulas, walang SOP. At ito'y nakikita ko sa aking gubernatorial candidate, Jerry Bailon, for the past 20 years tumutulong na siya nagbibigay ng mga tulong sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng probinsya at pati sa labas ng Pampanga. Itutuloy niya yun. Isang gobernador na marunong makinig, na pinapakinggan ang karaingan ng mga tao at iengganyo niya yung mga tao sama-sama silang natasalan ng problema. Hindi lang naman siya, hindi lang naman kami sa Gunian, kundi i-mobilize yung mga tao. Ano ba yung problema natin? Ano ba dapat natin gawin? Sama-sama natin bigyan ng kalutasan ang problema natin. At ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno na sa ating antas, ilalasa natin sa mga tao. Specifically, sa Gunian, kami magpapasa ng mga ordinansa sa mga priority projects niya. Halimbawa, yung pagtulong sa mga magsasaka na magkaroon sila ng mas maganda hanap buhay. Yung technology ng Taiwan na sinasabi niya, ipapahirap para more productive ang magsasaka na yung fertilizer farm inputs, ikakat yung cost. Siguro mas kumita ang mga magsasaka. Magtatayo ng mga cooperatives o magpapalakas ng mga cooperatives para mga farmers na mismo ang silang magmamarket sa mga sila. So, yung pag-aalaga ng mga hayop, mga baboy, mga manok sa paligid, yan ang linya niya sa bilang sa integrator. Kapatid yun, lalong-lalo na sa mga bayan, pinagalingan natin kahapon, na binabawal na ngayon yung mga tao na mag-alaga ng mga hayop. So, tutulungan niya yan. Yung mga micro-entrepreneurs, mga nagtitinda, mga vendor, mag-alaga siya ng pondo, na kasi ganun magagamit ng mga maraming tao. Ang pagting ko, empowerment ng tao na i-harness, alungkatin, pagtitibayan ang kagalingan ng mga tao upang ito ay gamitin sa mismong pampapaugan, sama-sama pampapaugan ng kanilang pamumuhay. Okay, Haba, sir. no? Haba, no? So, Okay lang po. Sa kauna-unahan niyo pong, ngayon po, kung sakali kayo po yung maluloknok bilang Vice Governor po na lalawigan ng Pampanga, ano po yung kauna-unahan niyo isusulong sa mga ngayon, lalo na po dun sa mga farmers? yun nga. Naririnig ko na sa mga talumpati niya, kasi halos araw-araw nasa mga barangay kami yung cutting the cost of production, maximizing the marketing ng kanilang produce. Tapos, magiging self-determining, magpapasya sila kung anong gagawin sa Ganun naman ang kooperatiba. Tapos, ililig sa ibang cooperatives, ililig sa market. Tapos, yung mananahe, mayroon siyang kapasidad na iugnay sila as cooperatives sa mga exporter ng mga damit, mga tao nito, yung ready-to-wear, so pwede niyang i-ganun. Tapos, isa pang malaking bagay, yung flooding sa Pampanga. Bibigyan niya yung solusyon yan. Sa pamagitan ng mga maghahanap ng siya, gagawa kami ng ordinansa na upang i-dredge yung Pampanga. Nagsaganon,
dumaloy muli yung maraming isda. At alam nyo, maganda pang gawin, no? Itong Pampanga River, mula sa Pagalag, Angeles, pwedeng gamitin ano yan? Yung parang sa Mindanao, ay parang sa Bohol, ano? Tourist attraction. Ano? Na yung mga DJ, yung mga speakers nandun, ano? Tapos may kainan, tapos bawat bayan may port, ano, may consignation din sa mga isda, ano? So, daming posibleng mangyayari. Yun ay mangyayari lang kung may political will yung nakaupong government yan. At walang duming corruption. Mangyayari lahat yun. Okay po, kayo po, bilang kayo po ay tatakbo po muli, ano po yung mga pangarap nito sa lalawigan ng Pampanga? Pangarap ko sa Pampanga, umunlad ang buhay ng mga Kapampangan. At sa pagunlad, yan ay pagunlad na kabuhayan, ano, paninindigan, pakikisama, social, ano, environmental, no, magtanim tayo. Tapos magkaroon tayo ng yung paglalapit ng mga tao sa bawat isa at sa Diyos. Mga Katoliko yan eh. Akala nga nila ko na buwan na religious. Katoliko yan. Ako, bilang pare, malawak ang ugnayan namin ni Angela Bailon sa mga iba't ibang reliyon, iba't ibang sekta. So yun, yung pwersa ng reliyon, pagsama natin. Sa ganon, magkaisa mga Kapampangan. Okay po, mensahe niyo po, sir, sa buong lalawigan ng Pampanga. Tayo po ay magdilay, magdasal ako kung anong klaseng buhay mayroon tayo na gustong ipairal ng Panginoon sa atin. Napakalaki po ng tulong ng ating mga manunungkulan kung sila po yung matuwid, hindi magpapayaman at ang paglalasa po nila ay makapaglingkod sa bayan. Po. Pero hindi po lahat ay iaasa natin sa mga nanunungkulan. Kung mayroon pong good leaders, good, empowering, effective, ethical leaders, dapat mayroon din engage citizenship. So yung mga kababayan po natin, sumama, hindi manonood, makisama kung paano uulan ang ating probinsya. Yung po ang ating contribution sa ating para sa ating Thank you. Ako si Lady Girl Raipo para sa Newsreel TV, your daily dose of reliable news at your fingertips.